Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. At Presidential son Sandro Marcos. Yes, Connie, haharap si House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Dating Congressman Saldico, tila minaliit si Congressman Sandro. Congressman Sandro kasi dumaan na mismo sa kinatatakutan ni Saldico na apoy ng batas. Grabe, totoo ang sinasabi ng Biblia. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Proverbs 28 verse 1. Ang masama ay tumatakbo kahit walang humahabol, pero ang matuwid ay matapang na parang leon. Alam mo yung kwento na sa unang tingin parang simpleng intriga lang, pero habang lumalalim ka, biglang nagiging mas malinaw kung sino talaga ang lumalaban ng patas at sino ang umaasa sa ingay. Ganito ang nangyari sa sagalut ni Saldico at House Majority Leader Sandro Marcos. Habang abala ang bayan sa intriga ng flood control projects, biglang sumabog ang aligasyon ni Saldico na tila ba pag sinabi niya dapat automatic paniwalaan, pero may nangyaring hindi niya siguro inaasahan. Habang siya ay nag-aakusa, may isa namang hindi nagtatago, hindi umiwas, hindi nagpapanik, isang kongresistang kilala pero nagpakita ng asal na hindi umaasa sa pangalan. Bakit kaya sa kabila ng bigat ng bintang ni Zaldi, si Sandro mismo ang unang nagsabi ng I have nothing to hide? Kung sino pa ang inaakusahan, siya pa ang kusang pumasok sa apoy. Hindi dahil gusto niyang magpasikat, pero dahil hindi siya takot sa katotohanan. Bandang alas 8:05 ng umaga, November 27, natanggap ng Independent Commission on Infrastructure ang sulat mula kay Sandro Marcos. Atin itong babasahin mga kaibigan. Dear Chairperson Reyes, I extend my full respect to the work of the Independent Commission on Infrastructure and its efforts to uncover the truth behind the ongoing investigation on flood control projects. Let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the Commission at any time. I welcome the opportunity to shed light on any matter that may assist your review. I stand ready to cooperate, answer questions, and provide any clarification needed to move this investigation forward. Please inform my office of the schedule you deem appropriate. You have my commitment that I will be there. Respectfully, Ferdinand Alexander A. Marcos. Grabe mga kaibigan, isang matapang na galaw ni Sandro na sinabi niyang let me state this clearly and without hesitation. I am willing to appear before the commission at any time. Imbis na magpahigop ng drama, he chooses transparency. Imbis manggulat ng kamera, he wrote a letter. Imbis magpaawa, he submitted himself voluntarily. Therefore, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Kung ang isang tao ay may tinatago, iiwas siya. Kung ang isang tao ay guilty, hindi siya magbubukas ng pinto para sa investigasyon. Kung ang isang tao ay takot, therefore, hindi siya hihingi ng schedule kung kailan siya tatanungin. Pero ano ang ginawa ni Sandro? Sabi niya, you have my commitment that I will be there. Hindi maybe, hindi tingnan natin, hindi later pag lumamig na ang issue. Isa lang, I will be there. Habang pinapanood natin ito, may isang nag-aakusa pero hindi pa pumapasok sa investigasyon. May isang inaakusahan, therefore siya mismo ang kusang lumapit. May isang nagpapaputok ng issue pero ayaw umarap sa komisyon. Pero may isang tahimik na diretso sa proseso at walang arte. Ang tanong, sino ang mas kapanipaniwala? Sino ang mas malaki ang tiwala sa batas? Sino ang may spine at hindi script? Sa huli, hindi ito tungkol sa pangalan, hindi ito tungkol sa kapangyarihan, hindi ito tungkol sa narinig mo sa ingay ng politika. Ito ay tungkol sa asal. At kung ang basehan ay asal, malinaw kung sino ang lumalabas na matatag. Si Congressman Sandro Marcos nakaharap sa apoy, hindi tumakbo.
At si former Congressman Saldico tila naghanap ng usok pero siya ang nauunang lamunin nito. Kung wala kang tinatago, lalapit ka sa ilaw. At doon nga siya tumayo. Totoo nga ang sinasabi ng Biblia, kaibigan, sa Proverbs 28 verse 1. At kung iniisip mong bakit ganito ang takbo ng kwento, bakit may lumalapit sa investigasyon, bakit pa isa na namang tila nagtatago sa sariling sigaw, hindi na bago yan. Dahil pinabanggit sa prinsipyo ng Biblia, Kawikaan 28 verse 1 na sinulat ng isa sa pinakamatalinong hari sa kasaysayan na ang masama ay tumatakbo kahit walang humahabol pero ang matuwid ay matapang na parang leon. Kaibigan, ang may guilt kahit walang humahabol, takot sa batas, takot sa liwanag, takot sa tanong, pero ang matuwid ay hindi takot sumagot. Kaya naman kaibigan, lumapit tayo sa pinakatotoo na walang tinatago, sapagkat ang katotohanan lamang ay masusupungan lamang natin sa ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Hayaan mong ma-reveal ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo ng may kababaang loob. Tulungan niyo po kami Panginoong Diyos na makita ang katotohanan na ito po ay masusupungan lamang namin sa aming Panginoon Hesus. Tulungan niyo po kami Panginoon na tumayo sa katotohanan at tanggapin ang aming Panginoon Hesus bilang katotohanan ng aming buhay na magpapalaya sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po sa inyo pong pag-ibig sa amin at patnubayan niyo po kami at gabayan po ang aming bansa, maging ang mga mamamayan nito at maging ang buong sanlibutan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.